Diskaya aamin na sa likod ng master kung sino ang mastermind dito sa issue ng flood control. At eto, saldi ko tukoy na kung nasaan. Nako, yari na kayo dito. Mapalapit na ng palapit ang Senate hearing at painit na ng painit ang usapan mapatungkol dito sa mga flood control issue. Aba, malupit talaga, no? Oo, sadyang talagang alam mo, kapag ikaw ay isang congressman, talagang mapapasabi ka na ikaw ay pinagpala. Oo. Pinagpala ng lahat. Dahil alam niyo naman, syempre yung mga galawan diyan sa Congress, alam naman na natin na kung ano yung mga motibo nila diyan. Hindi naman lahat. Pero may mga iilan kasi. At talagang alam mo yung galawan nila talagang parang may pinagtatakban. Katulad na lang yan, hindi naman sila mini-mention ni Mayor Magalong pero putak sila ng putak na kesyo ganito, kesyo ganyan daw. So alam na alam na agad kung ano yung motibo ng mga hinayu. Oo, ng mga hinayupak. Ganyan talaga alam nyo naman kapag hindi naman maglalaglagan yung mga yan. Maglalaglagan lang yan kapag dehado na. Katulad nga nito, 'di ba? May tawag dito, may nagturo na kung nasaan si Saldico. So ayun yung mga papanoorin natin ngayon, no? At syempre, bago natin ito simulan huwag nyo na lang din kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang itong video na to. At pakisama na ng join button at super thanks dyan. Oo, so dito nga may mga papanoorin tayo na interview dito dito tayo kay sino ba to? Si Congressman Libiste. Oo, na kung saan papatungkol dito sa issue ng flood control at dito sa pagsuhol sa kanya ng 3.M na itinangkang isuhol kay Congressman Libiste. So ito po, at ating panoorin. Ay pwede ding bigyan sa akin po ng 10% na SOP. At ito ay ginagawa talaga para sa mga congressman. At ngayon, hinihimay natin ang 2026 budget at ang ibang mga discussions na ito ay baka para sa mga darating na mga buwan pa. At ito po ay bago sa akin dahil ako'y bagong halal lang na congressman. Pero ang nangyari po ay say goodbye to switching prescriptions. This sorry. Tas nakamute pa ako, hayop. May ganito pala, hindi yata ako nakapag ng aking premium. Oo, hindi yata ako nakapag bayad. Oo, wait lang, bayaran nga muna natin para parang walang So, eto na, wala nang ads to. Inaayos na natin, no. Visit na yan kanina, biglang hindi pala tayo nakapagbayad ng premium. Oo, so dito kasi kaya ako to gustong panoorin. Baka mamaya kasi may masagap tayong balita matungkol sa sino ba talagang mastermind ng nakawan sa flood control. At baka mamaya ito ay isang palabas lamang, pwedeng ganon. So panoorin natin. Ng lahat, ano po ba talaga yung nangyari nung isang araw? Bakit po kayo tumawag ng pulis? Salamat po sa inyong tanong. Pwede ko pong i-share for the first time po ang ilang mga detalye dahil i-file nga natin in a few hours ang ating kaso ng anti-bribery, corruption of public officials, code of conduct and ethical standards at iba pang mga charges. Hindi lang po ito kasi dahil ako ay in-offer ng supot na may 3 million plus pesos na cash. Pero sinabi din sa akin na ang mga projects ng DPWH sa aking distrito ay pwede ding bigyan sa akin po ng 10% na SOP.
At ito po ay ginagawa talaga para sa mga congressman. So, ibig sabihin talaga totoo yung SOP talaga, no? Talagang totoo yung SOP. Ang galing no? At ngayon, hinihimay natin ang 2026 budget at ang ibang mga discussions na ito ay baka para sa mga darating na mga buwan pa. At ito po ay bago sa akin dahil ako'y bagong halal lang na congressman. Pero ang nangyari po ay dahil sa mga ongoing projects ng aking distrito na inawardahan sa panahon ng dating congressman, yung mga contractor ng mga proyektong ito ay nag-alok daw sa akin ng porsyento kahit sa mga na-awardahan na ng mga proyekto. At dahil alam ko po na illegal ang mga SOP na ito, at titawagan ko po ang tulong ng PNP para maarestuhan ang district engineer. Opo, so i-clarify natin ang pera pala na iniaalok niya sa inyo o yung dala-dala niyang pera ay galing sa kontraktor? Tama po. Ang supot ay may resibo. Aha. May Meron resibo pong pa. listahan ng 3 proyekto na ito po ay porsyento ng halaga ng Laki, 3 no? proyekto. 3 proyekto that have already been awarded. Yes sir, ito po ay mga under construction na mga Ongoing. awarded na, under construction. At split ko po kasi ang quality Yes. ng mga proyekto dito dahil usapin ngayon ng flood control. Ang sa mga flood control projects sa aming distrito ay nasira na sa mga nagdaang bagyo. Kahapon lang po meron kaming tinesting na sheet pile na binaon sa Binambang River. Ang dapat sukat nito ay 15 meters at ang nasukat namin po ay 4 meters lang. Wow, wala pa sa kalahati. Grabe yun Grabe. At ang ibig sabihin po nito ay kung sabihin po natin bilyong piso ang mga flood control project sa ating distrito na naapektuhan ng mga studies na ito at binawasan ng sabihin po natin average of 50% yung materyales sa proyektong ito, ang DPWH ay pwedeng maghabol para sa kalahati ng halaga ng 1 bilyon. At kung ito ginagawa ng mga DPWH engineers, nakakapagtaka po bakit. At sa tingin ko, tungkulin bilang congressman na hinihimay din natin ang budget ng DPWH para 2026 na questionin natin ang mga ongoing at kompleto na rin po ng mga DPWH projects. Ang sabi ho ninyo may resibo na kasama yung pera at ito ay certain percentage, 10% po ba? At nakalagay po ba doon yung mga pangalan o yung mga contractors doon sa resibo? Nakalagay po yung 3 proyekto na galing sa contractor na nagbigay daw ng perang ito. At ang halaga na ibibigay suma total para sa akin ay hindi naman pa na final kasi gustong-gusto daw nila i-meet ako. At sabi in giving the perspective ni district engineer ay ito daw ay dahil natutuwa sila sa mga programa ko at gusto nila magpadala ng suporta. Ibig sabihin, gusto nila magpadala ng pera para ipamigay ko daw sa mga tao sa aking mga programa. Pero parang yan po kasi yung mga euphemisms na ginagamit sa pagbibigay ng SOP. At sa totoo lang po, hindi naman surprising sa ibang mga politiko na nangyayari ito dahil palagi daw po itong nangyayari. Kaya kaya talaga yung ibang mga congressman ginagrab tong mga ganito kasi ang laki talaga ng bigayan. Bri mo 10%. Etong sa totoo lang tong 3 yung 3.1 million na isinusuhol dito kay Congressman Libiste, maliit pa to. Oo, sa totoo lang maliit to, no? Sobrang liit nito.
Kaya siguro kaya nga yung ibang mga congressman, ibang mga contractor, ibang mga engineer talagang naglulumpasay ng lilimahid na makakuha ng mga proyekto sa mga flood control kasi ang laki talaga ng kanilang mga kinikita. Talagang alam mo yun, tipong makakuha ka lang ng isang budget, ng isang project, talagang instant millionaire ka na. Ganun ka tindi ito. Biruin mo ba naman isang project pa lang magkano na agad kinikita nila. Sabihin na natin ang proyekto ay nasa 200 million. So may 10% sila doon. Magkano na yun? Diba na. Kaya nga, hindi, alam nyo, kung sakali man na pero ang ganda nitong ginawa ni Congressman Libiste kasi dito natin matutunghayan kung sino yung ibang mga kontraktor dito. Ang masama pa dito, kontraktor pa ng baka yung kay Saldico pa. Yung sa SunWest, naku po! O kaya yung kontraktor ng Alpha Omega, naku po! Yari na talaga. Pero ako'y bagong halal lang pong congressman, kaya hindi ako sanay dito at sinabi ko na ayoko naman pong pumasok sa ganyang practice. So, ito pong- Kalakaran na daw. Ito pong tatlong projects ay isang contractor lang ang gumagawa. Opo. Pwede ko pong i-share na na-discuss namin po ang maraming mga proyekto sa aking distrito at pinangalanan po ang mga malalaking contractor at ang mga connection nila sa upo noon na congressman. At ang sabi po ay yung mga contractor na bigay na raw ng sabihin nating suporta sa ating congressman ay gustong magpadala sa akin din ng suporta ngayon. So yung more than 3 million po ay parang initial lang ng certain percent. Parang pa lang, panimula. Panimulang bayad or pa lang, pang kiliti pa lang. Pero yung pinaka grand prize ay hindi pa daw yan, ganun. Pwede ko pong sabihin na sinabihan sa akin na may isa daw contractor na willing nang mag-withdraw ng 15 million pesos cash. Grabe! Pwede ibigay daw sa akin sa kinabukasan kung sabihin ko lang. Basta gusto daw kasi nilang mag-meet. Itong 3.1 million po ay yung binigay lang sa district engineer para ibigay sa akin. Pero yung mga iba, pwedeng iset ni DE ng mga meeting. At pwede ko pong sabihin na syempre hindi naman to pera ni DE. At hindi naman siya yung talagang nakinabang sa mga ginagawa na ito. Siya po ay isa lang sa mga pieces sa sistema na sana bilang congressman, pwede nating reformahan ang sistema sa DPWH. Hindi po ito tungkol lamang sa isang insidente at sa isang tao. Ito po ay, sa tingin ko, problema ng sistema ng DPWH. Pero Congressman, Pero ang laki nun So ibig sabihin, itong 3 million, parang pakiliti pa lang to. Tapos, pag pumayag na si Congressman Libiste, additional 50 million. Aba, sana all. Sarap talaga maging congressman. nabanggit niyo yung DE, si Calalo. Kakaiba ho kasi yung parang para tumapang o magkaroon siya ng lakas ng loob na puntahan kayo at alukin ng ganun. Para sa sarili niyong opisina. Sa sarili niyong opisina, siya bilang isang nag-aral, isang professional, engineer, may posisyon sa gobyerno. Paano siya nag-reach out? Paano niya kayo kinontak? Meron ba kayong tao na kausap niya at yung tao niyo ang nagsabi sa inyo? Paano ho naging setup, Congressman? Pwede ko pong sabihin na tinext niya ang aking staff kung pwede niya akong puntahan. Sa aming discussion sa mga projects sa aking distrito, kasama na rin ang inspection ng mga na-damage na mga proyekto, nami-meet ko naman po siya. At minsan nga, nasusurprise ako sa mga inaamin niya sa akin. Minsan, sinasabi niya, ang proyektong ito, inilagay ng politikong ito, at Daldal, hindi no? niya para sa contractor na ito.
Very candid actually si DE. At minsan naman sinasabi din niya na hindi naman niya call yung mga bagay na ito. Yung mga mas malalaking mga opisyales sa likod o sa taas niya ay ang mga nagde-decide ng ibang mga bagay na ito. At I think ang isang dapat mangyari sa DPWH ay magkaroon ng State Witness Protection Program. At baka si DE ay pwedeng maging state witness para pwede nating malaman yung tunay na impormasyon sa mga ibang mga proyekto at pwede din nating maka-hold to account yung mga taong talagang behind mga ginagawa na ito. Ilang percent daw po yung binibigay sa dati, sabi ni DE, sa congressman? Ayaw ko pong i-quote si DE, pero pwede ko pong sabihin na lang in general na safe yung 10% sa budget ng isang distrito. At least in the first district of Batangas, ang distrito namin po ay may 3.6 billion na budget Grabe. ngayong 2025. At Laki. dahil na-awardahan na ang mga proyektong ito, ang sinabi sa akin na baka pwedeng makuha ngayon ay at least 5%. In natin po at least 5%, yan po ay 180 million. Pero kung ang mga contractor ay kakausapin, baka daw pwedeng mag 10% ulit para sa mga ordahan ng mga proyekto. Kaya sinasabi po ng ibang news sources, ang offer po ay hanggang 360 million. Yes. Pero ito naman po ay depende sa usap-usapan ng isang congressman at mga kontraktor. Pero para sa mga bagong... So ibig sabihin totoo rin talaga na talagang may nangyayaring katarantaduhan sa gitna ng kontraktor at congressman, kasi ito nilalahad na ni Congressman Libiste, no? Na ito ay talagang ebidensyang totoo na itong kontraktor at ang mga congressman ay talagang may sabuatan mapatungkol sa mga project. Ito, liwanag no. Yung mga proyekto, alam naman po ninyo sir na may ganitong mga porsyento, at least 10%, umaabot po ng 15 or 20%, lalo na po pag flood control project. Nako. Kaya namin una yung audit ng mga flood control project kasi yun daw po yung mga maraming mga substandard, pero kaya sila pinipili dahil kung hindi nasira yung flood control project na in-inspect namin dahil yung sheet pile ay nakabaon sa lupa, hindi naman natin nakita na yung 15 meters ay 4 meters lang pala. Kung balikan ko lang yung binanggit ninyong witness protection. So sa pag-o-offer ninyo ngayon na kayo mismo magpa-file ng reklamo laban kay DE Calalo, tapos siya yung nahulihan, siya yung may dalang pera na personal na gustong ibigay sa inyo. Sa tingin niyo sa buong proseso na yun ng corruption, siya yung hindi siya most guilty, na pwede siyang mag-qualify as state witness? Correct po. Unang-una, hindi naman po siya yung source ng pera. Siya po ay binigyan lang ng pera na ibigay sa akin. At pangalawa, may mga mas malaking nakinabang sa mga proyektong ito. At that same goes for other district engineers in the country. Of course, I'm only speaking about the 1st District of Batangas. But hindi man po dapat yung mga district engineer yung i-identify natin as the cause of this problem. Siyempre po, ang mga ibang mga politiko ay Ayan. sometimes alleged to be Tama. also enabling it. But I would say more so that the DPWH system is really the bigger problem, because ang sinasabi naman po kasi ng iba, kahit na ang isang congressman ay hindi corrupt, yung district office niya sa DPWH ay gagawa pa rin ng mga, sabihin na po natin, mga rigged biddings para mapili nila
yung mga winning contractors at makahingi din ng mga kickback sa mga proyekto. Sabi nyo, kung nagkukwento na sa'yo dati, itong si D.E. Calalo, nagkukonfide sa'yo ng mga nangyayari. So sa tingin mo, parang, ano ba tingin mo sa kanya? Nagkukonfide siyang gano'n na parang ipinaparamdam sa'yo na napipilitan lang siya o talagang part siya nung sistema ng corruption? Parte yan, malamang. When I say na nagko-confide, friendly May ano yan, may ano talaga yung parte yan at kumikita siya dyan. Tanga na, DPWH engineer ka tapos utos-utusan ka na wala kang hindi ka nakikinabang. Nakikinabang yan. At parte siya dyan, posibleng hindi. guy si DE At ibang mga colleagues niya sa DPWH can say na hindi naman siya sa account ng iba masamang tao. Baka nasa DPWH siya kaya may mga certain cultures doon na used to siya. Pero I think that I hope in his heart he can consider to help in this direction of the administration to fight against corruption, and that because he knows a lot, then he can point to the bigger beneficiaries of the system of corruption. Do you think he's willing to be a state witness, Tong? Mula Friday night, hindi pa namin po siya Nakausap. Kaya tingnan po natin. Pero ang sinasabi ko po ay parang Hindi, malamang sa malamang, baka patayin yan. Pero sa totoo lang, kapag hindi yan nakipagtulungan sa inyo, Congressman Lebiste, at yan ay pinalaya nyo, papatayin yan. Oo, ako na nagsasabi sa inyo, hindi biro yung ano na yan, yung pagkaka-aresto sa kanya, hindi biro yan. Kung sakaling totoo yan, ha? Oo, talagang papatayin yan. Hindi yan bubuhayin para hindi kayo malaglag diyan. So ito pa yung isang interview. Ito yung pinakabagong interview kay Congressman Lebiste. So pakinggan natin. Sa mga kontrakto ng nagbibigay ng SOP at youth liberty to main names kung sino-sino yun. Unang-una po, tungkol kay D.E. Calalo, at naaawa po ako sa kanya dahil alam naman po natin na ang kalakaran na ito ay hindi lamang sa unang distrito ng Batangas. Baka kabisado nyo po ang ibang mga distrito ng ating bansa na may ganitong mga kalakaran din. Nagkataon lang po na siya ang district engineer sa unang distrito at ang congressman ng unang distrito ay hindi tumatanggap ng SOP. At ngayon, sinasabi na may security risk dahil may malaking halaga na sa tingin ko pwedeng singilin sa mga kontraktor na gumawa ng mga substandard projects dahil nagbayad ang DPWH para sa, sabihin po natin yung in-inspect natin kahapon na flood control project sa Balayan na 15 meters na sheet pile ayon sa program of works ng DPWH na sa ating inspection ay halos 4 meters po lamang. Kaya, syempre medyo sensitibong bagay na pangalanan ngayon ang mga kontraktor na ito at ang nakakaalam tungkol sa paano pinipili at paano dinadaya ang mga proyekto at mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas ay walang iba kung hindi ang district engineer. At yan ay isang dahilan na pinapanukala ko po na siya ay maging state witness at sana magbigyan ng ating gobyerno ng protection ang ating mga state witness dahil to come out and speak openly about claims that can be made of these magnitudes on wealthy and powerful people can put the life of DPWH employee at risk. Pero nasa DPWH naman po ang impormasyon ng mga listahan ng mga kontraktor na gumagawa ng mga proyekto Yun. sa bawat
distrito. At mababanggit ko din po na Kaya naliwanag nasa DPWH naman po. Pero bakit ganun? Bakit todo tanggi si Bunuan? hindi naman po sa sino ang nagbigay ng SOP. Dahil ang perception, hindi ko po ito ma-prove scientifically, pero ang perception po ay widespread ang kalakaran ng SOP. Ang sinabi po sa akin ay halos lahat ng mga contractors ay nagbibigay ng SOP. Kaya siguro ang ating mga journalists ay pwede lang mag-research sino ang mga contractor. Sir, kung mayroon inspection yun at sub-standard, may legal action ba kayong gagawin? Ang DPWH ang dapat maningil sa mga contractor dahil pag may pinagawa ka na 15 meters at ang i-deliver ay 4 meters, dapat pong ibuo yung 15 meters. At kung ang isang engineer ay magsasign ng acceptance of work na 15 meters, ang actually 4 meters, yung liability also is on the engineer. Grabe, no? Tatanong kayo sa TRICOM. Ng inyong investigasyon, pwede nyo rin bang maipatawag at a resource person yung pinalitan po ninyong congressman, sir? Nasa chair ng mga committee ng Kongreso po ang pagtawag ng mga resource persons. Sir, magsisimula na yung TRICOM na sa on-infrastructure. Are you willing to reveal yung experience ninyo dito sa district ninyo to help the investigation? Of course, but I would say that this should not really come as a surprise that there is SOP in DPWH projects. I'm just stating it publicly now, but I think all of the reporters who are with us here have also heard the incidents of this elsewhere. And I hope that with the pronouncements of President BBM, there will be a marked decrease in corruption in DPWH projects. Pero ang personal kong pananaw ay dapat hindi lang puro investigasyon ang ating ginagawa. Ngayon, meron ng arrest. Pero kahit na, hindi naman yan magsusolusyon sa kasulukuyang 880 billion pesos proposed budget ng DPWH sa 2026. Dapat hindi lang tayo talk, dapat tayo mag-walk the talk. At kung napatunayan na widespread Parang robot lang siya magsalita, no? ang korupsyon sa DPWH, ang tanong bakit naman natin bibigyan ng 880 billion pesos pa ang ahensya at ang management na nag-oversee sa korupsyon na ito. Yun. Inalok niyo bang maging state witness? Congressman, inalok niyo ba si engineer na maging state witness, Engineer Calalo? Yes, as I stated in my statement just now, and as I can also confirm now, I Tagal! proposed to Engineer Calalo when we crossed paths in the office of the provincial prosecutor earlier that he turn state witness and help us uncover corruption in the DPWH system. Ano pong tugon niya? Sa ngayon po, siguro medyo overwhelmed lang si engineer sa maraming mga nangyayari kaya pinagdadasal ko na lang po na hindi man siya pa nakakapagsalita, magre-reflect po siya na sana ito po ay magiging isang public service din niya sa ating bansa. How important na maging state witness siya? I don't want to belittle the crimes that have been committed or alleged because of course there are laws that we must follow, but I'm just putting context also because the public is very interested now in ongoing investigations on DPWH employees that may mga mas guilty pa kaysa Malamang sa malamang baka involved dito yung unang congressman dyan. Sino ba unang congressman dyan? Saan sa ano? Sa distrito nito? Malamang sa malamang kasi ito bagong congressman lang to eh. No, bagong congressman lang to na na-elect
At yung unang congressman, yun talaga yung nagpakasasa. Siguro nagpakasasa ng mga project kasi isipin nyo na lang maigi. Kung etong bagong congressman na to sinusuhulan, what if pa dun sa una? Diba? What if pa dun sa una? Hindi ibig sabihin kung eto sinuhulan na mas bago lang na congressman, hindi pa nila kabisado, paano yung una? Grabe, hindi talaga, no? Talagang alam mo, mapapa-wow ka na lang talaga. Kaya talagang ngayon talagang instant millionaire ang mga congressman. Kaya ang daming nagkakandara pa na maging congressman. Hindi ko naman po nila lahat May mga congressman yan talaga na willing talaga silang tumulong para sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga nasasakupan. Pero may mga congressman din talaga na ang habol lang talaga dyan ay pera. Lalo ngayon na nalaman nito na grabe yung bigayan sa flood control, grabe bigayan sa mga project. Alam ko hindi lang din yan sa flood control at sa mga iba pang mga project. O halimbawa na lang yan, katulad yan, yung 6 trillion na pinondohan na naman 2026 national budget para sa edukasyon. O magkakaroon ng proyekto sa malamang sa mga paaralan yan. Siyempre may kickback pa rin dyan, di ba? So yan ang pinaka diyan, yan yung isa sa mga kaabantayan din natin. Yung 6 trillion na pinirmahan na yan na ibinagsak na naman yan ngayon 2026 national budget. Isa yan sa mga bantayan natin. Baka focus tayo sa flood control issue, yung pula doon naman pala tayo kinakana sa isang budget na yun. Yan ang mahirap dyan. So dito meron pa dito, ito ba yun? Ito ba yung wait lang hanapin natin yon kanina. Saan yun? Ito na ho yung engineer na nagsuhol ng 3 million dyan sa congressman na yan. So ito po, panoorin natin. Kaso dyan sa Batangas Prosecutor's Office ang DPWH District Engineer na nagtangka umanong manuhol kay Batangas Representative Leandro Legarda Leviste. Samantala, hinimok naman na mambabatas ang suspect na maging state witness. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Vic, tinanggap na ba nung DE yung district engineer para siya ay maging state witness? Alex, mukhang nag-iisip pa ng malalim yung si District Engineer Abelardo Calalo matapos itong alukin nga ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na maging state witness. Pero inihayag o naniniwala itong si Congressman Leviste na masyado ng malalim itong korupsyon na nagaganap kaugnay na mga infrastructure projects ng pamahalaan, partikular sa flood control projects. Naniniwala si Leviste na ang makapagbibigay ng linaw dito ay itong mga district engineers na kinakasabwat ng mga kontratista at ilang mga tiwaling politiko. Dahil sa paniniwalang mayroong mapipigang mahalagang impormasyon na inalok ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, si Batangas District Engineer Abelardo Calalo na maging state witness para mabulgar ng tuluyan ang mga anomalya sa mga infrastructure projects ng gobyerno sa lalawigan ng Batangas. Inihayag ni Leviste na kinausap niya si Calalo sa Batangas City Prosecutor's Office matapos magsampa ng kaso. Subalit wala pa itong sagot at umaasa ang mambabatas na makukumbinsi niya ito maging ang iba pang district engineers upang masawata na ang malalang korupsyon na proyekto ng gobyerno. Nasa kanya na lang po kung ano ang nasa konsyensya niya ang dapat niya gawin para sa ating bansa. Si Calalo ay kinasuhan ni Leviste sa Batangas Prosecutor's Office ng kasong direct bribery, corruption of public official at paglabag sa Anti-Corruption Act. Kasunod ito ng tangkang panunuhol ni Engineer Calalo kay Congressman Leviste upang hindi na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga flood control project sa kanilang distrito. Alam nyo itong flood control, pwede parang yung nangyaring war on drug ni Pangulong Duterte. Paano ko ba sila napagdugtong? Paano ko ba sila tinawag na parehas?
Sa issue ho nung panahon ng war on drug, kaya ang daming namatay nun. Ang mga pumatay doon sa mga pusher, sa mga tauhan nila, sa mga tauhan ng mga drug lord, ay yung mismong drug lord mismo. Kaya mas dumami ang naging ang mga pumatay, ang mga napatay nun, para wag silang ilaglag. So ngayon, nangyayari ngayon sa flood control yan. Inuunti-unti na ho nung mga, yan katulad yan, halimbawa, kung sakali man na sa Batangas ay ang pasimuno ng korupsyon dyan, congressman at etong engineer or contractor, ang gagawin nila, ilalaglag nila yung mga nasa baba. Sino yung nasa baba? Yun yung mga engineer or yung mga tauhan nila para hindi sila Ang masama nga nito, baka pati yung mga contractor na yan Baka pati ang mga kontraktor na yan, ng mga, kung may mga kasamahan sila ng mga congressman, malamang sa malamang may takutan na mga nangyayari dyan. Katulad niyang mga congressman na yung mga kontraktor na ipapatawag dyan sa Senate hearing sa September 1. So medyo kinakabahan na yan, kaya medyo kinakalampag na nila yung mga kasamahan nila na, oy, umayos ka ha, wag mo kaming ibabagsak. Damay pamilya mo dyan. Malamang may mga ganyan na nangyayari. Itong kay engineer na to, medyo medyo may pagka-set up na mangyayari dito. Parang inilaglag to mismo ng kanyang mas mataas sa kanya. No? Kasi isipin nyo maigi parang katulad nung tinanong ni Katonying kanina, ang lakas naman ng loob na pinuntahan ka pa, bit yung pera, kinausap ka, 'di ba? Kung iisipin niyo maigi na talagang parang parang hindi mo man lang syempre sa totoo lang kapag malakas kasi yung backer mo, talagang alam mo yun, parang kampante ka 'di ba? So, kung halimbawa makulong ka, alam naman niya na may maglalabas at may mag-a-absuelto sa kanya. Malakas ang loob kasi nga may backer. So, yun dapat ang malaman dito ni Libiste. Maging consistent tayo sa mga sinabi ni Secretary Bonoan. Dapat po talagang much more than isang district engineer ang mahuli para sa mga aksyon na ito. Si Calalo ay nasa kustodiya ng Taal, Batangas Municipal Police Station matapos maaresto sa isang entrapment operations gamit ang 3.1 million pesos na bribe money. Sinabi ni Police Colonel Eric Sibalu, Acting Director ng Batangas Provincial Police Office, na hiniling nila sa Prosecutor's Office ang formal na kustodiya kay Calalo. Pending yung motion natin para sa kustodiya sa pagpapagpapagpapag. So, all the lawyers spoke for example. Nauna rito dahil sa pagputok ng kontrobersiya sa mga manumalyang flood control projects ng gobyerno na ibinulgar mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation Address o SONA. Nagsagawa ng personal na inspeksyon si Libiste sa mga flood control projects sa kanilang nasasakupan na distrito, kung saan natuklasan na marami sa mga ito ay substandard ang ginamit na materyales, kaya nasira kagad nitong nagdaang pananalasa ng Bagyot Habagat. Partikular na tinukoy ni Libiste ang flood control projects sa Palico River, Binambang River at Pansipit River na pawang sakop ng unang distrito sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Libiste, halatang kinurakot na mga tiwaling opisyal ng DPWH kasama ang mga contractors at politiko ang pondo ng mga flood control projects na naging substandard at ang iba ay tinuturing na ghost project. Hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hold to account. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Nagpahayag din ng kahandaan si Libiste na isiwalat sa alinmang investigating body na magsasagawa ng investigasyon sa mga manumalyang flood control projects ng pamahalaan. So ito na pala mga banateros, may bago na siyang interview. Ito kaka-upload lang, bagong-bago, sariwang-sariwa.
So pakinggan natin dito at baka may bago tayong makalap na impormasyon. Engineer for bribe attempt. Panoorin natin. Ang mga contractor ay may gustong ipadalang suporta sa akin. And that seemed to be a euphemism for some percentage of the cost of the projects. I had been investigating supposed substandard quality projects, including flood control projects, over the past few weeks. And Engineer Calalo also said that the projects are already being repaired and rectified by contractors, and that that seemed to be a backdrop for why now contractors wanted to meet. And had we continued our conversation, then we could have more scheduled meetings with contractors, but I thought that it was more appropriate to call the PNP, and now we have the opportunity to dig more deeply into DPWH. So he went to your office, and then ano pakiulit-ulit yung sinabi niya? Ang mga contractor ay gustong magpadala ng suporta. Ng suporta sa'yo. Okay. Hindi niyo na po tinanong, anong ibig mo sabihin sa suporta? Pero actually, sinabi niya, natutuwa sila dahil namimigay daw ako ng mga scholarships sa mga estudyante. Yeah. And of course, may mga euphemisms sa ating political context. So, it's not a surprise to most of your viewers that there is SOP in most DPWH projects. And of course, I'm a newly elected congressman, so I've not really experienced this firsthand myself before. And it seemed like talagang sanay na sanay ang mga taga DPWH sa ganitong kalakaran, because they are not quite shy about discussing it with their congressmen in some cases. But that Friday meeting, meron na ho ba siyang dinala? Dala na ho ba niya yung 3 milyong piso? Or was there an entrapment? Meron siyang dalang isang bag kasamang resibo na ang 3.1 million pesos cash ay 3% ng 104 million pesos worth of projects ng isang contractor. So ito po ay ang contribution ng isang contractor. Sinabi din po niya, meron din isang contractor na ready nang mag-withdraw ng 15 million pesos cash. This is all Friday pa rin? Yes. So bakit ganito kalakas ang loob ng mga contractor niyan? Yan yung isa sa mga katanungan, ba't ang lakas ng loob nila? Pero yung mga congressman na mismo ang kanilang susuhulan. Contractor pa mismo ha. So talagang etong mga contractor to, may nagtatago sa likod nito ng mga maimpluwensyang tao. At sino yun? Yun dapat yung malaman natin dyan. Okay. And I don't want to vilify an individual, because I think the problem is really the DPWH system, and we have to really try and solve the bigger problem for our country of we're gonna go there, that scale. But in this particular instance, Engineer Calalo was saying there's 3.6 billion pesos of 2025 DPWH projects in the 1st District of Batangas. Magandang pakinggan natin to kasi diretsuhan mag-interview to si Vicky. And nakausap na niya ang karamihan ng mga contractor at willing na willing daw sila na magpadala sila ng suporta. Yun na yung suporta. Okay. When he was telling you this, how did you feel? Were you insulted? Were you shocked? Did you see this coming? I was uncomfortable because, of course, it is illegal to accept bribes. And the fact of DPWH kickbacks is not something that I have ever experienced firsthand, because, again, it's my first term. But what I learned is that it's already factored in to the cost of the projects. And Engineer Calalo even explained to me how they don't have genuine biddings in the 1st District DPWH office. They have bidders. Lupit, no? And so ibig sabihin, hindi pala talaga totoo yun. The congressman can somehow choose who is the winning bidder, and that bidder gives an SOP. Nung Friday din ho ba yung nangyari yung nandun po yung pera? Was the money there? It all happened that Friday? He had a green eco bag, and the PNP saw him holding it with a piece of paper that had the list of 3 projects. So,
kailan po nangyari yung hinuli siya? Also that Friday Yes. when he met you. So what happened? Somewhere in the midst of the meeting, you called the PNP. Nagtawag po kayo? Yes, I texted someone to call the PNP I see. when I was meeting with Engineer Calalo. And again, I personally feel bad for Engineer Calalo because he's not the most guilty person, whether in the DPWH projects of the 1st District or in the whole DPWH. But it just happens that there's a congressman who doesn't tolerate this kind of thing, but No. that I propose that he be a state witness. Yeah. Because maybe he can help us find out who is behind the substandard DPWH projects in the 1st District and how DPWH procurement in the whole country is rigged at the expense of taxpayers. So did he Matapang tutoy. Hindi naman sa pagano, pero medyo mabigat-bigat ang mga babanggain mo ngayon. Kaya humanda ka dapat dyan. actually really show you the money? Pinakita ho ba niya, inilatag ho ba niya sa mesa niyo o pinakita lang yung eco bag? Hindi ko na tinignan yung naman ng eco bag. He just said, ito yung tulong. Ganun ba? Not at the start of the meeting, Yeah. but at At the end of the some meeting, he got the eco bag, and I would also note that, again, that's just what he happened to have, but he also said that there was a contractor that had a large number of projects that was already willing to withdraw 15M. Right. The next day, yun ang sabi niya, di ba? There's a contractor that's willing to even withdraw 15 million pesos for you tomorrow. Yes, because this particular contractor has a lot of projects, and I think even that would represent a fraction of the total consideration that Engineer Calalo had implied could be achieved. Because at 3.6 billion of District 1 projects, there would be, let's say, 5% that he said he could raise. Yeah. And he said he's already talking to these contractors and that we just needed to schedule the meetings. But of course, I thought that we have to take action now. But the interesting thing about this is that these are contracts that were already awarded. So the public might think, okay, you do it at the time of award. But I think it speaks to the fact that, number one, contractors don't want someone auditing their projects, so they're willing to pay extra to stop an audit. And number two, that there's a lot of fat in DPWH project costs, which is something that I think should also be looked into by Congress. So, it was an entrapment at some point, no, of that Friday meeting, and he was taken. Ito po Yes. si District Engineer Abelardo Calalo. And I would also add that apart from the fact that we have an ongoing audit on the technical compliance of the projects, the 2026 budget and the list of projects in it have already just been released. And of course, that is the main time that congressmen This is something you should work really look into with their district engineers. Yeah, I know that you're a little, you want to really look into this 2026 budget because there's about 850 billion. Tama ho ba? Including Laki. 250 billion in flood control. Would the numbers be That's right. I accurate? think it's over 880 Okay. for the total budget and 250 plus for Bro, 880 million? Flood A control. billion? Yeah. This needs to be scrutinized, no? In fact, are you even willing to even provide this kind of number after this controversy on flood control projects? Well, based on what I gather, that most procurement in DPWH is done through biddings that are, let's call it what it is, rigged. Rigged. Then I don't think that a private citizen would give their money to a group that has proven to not be trustworthy with its funds. Okay. So it is questionable then why we should approve an 880 billion peso budget that goes through the same system. And what should Grabe, no? Grabe yung ang tindi nito. Ang laki din pala ng ano dyan, ng budget dyan sa Batangas. Talagang ano to? Talagang pag-i-interesan to ng mga buhaya. Oo, tiba-tiba sila rito. Biro mo, hindi lang milyon ang pinag-uusapan dito, kundi billion. 800 billion. Magwa 1 trillion na pala
budget dyan sa, kung hindi ako nagkakamali, baka mali ako ng pandinig, pero ang pandinig ko kasi 800 billion eh. So kung may ganitong kalaking pera sa isang proyekto, pag-aagaw-agawan talaga to at maraming mag-i-interest dito. Dahil mag-i-interest na kontraktor at yung kontraktor maghahanap yan ng backer niya sa likod para maging para malaya yung galaw niya sa pangungurap, pang pagnanakaw. So eto eto panoorin mo natin itong saan yun? Saan yun? Eto yung etong si Deskaya. Yan ang dalawang natin ngayon na mukhang haharap na po at maaaring may may ibulgar sa Senate hearing. Mukhang mag-ituturo niya na kung sino kung sino talaga yung promotor sa nangyaring pangungurap dyan. So ito, panoorin natin. Nais ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na pangalanan ni Sara Diskaya ang mga contact nito sa Department of Public Works and Highways na tumulong sa kanya para makakuha ng mga kontrata sa flood control project. Yan ang maganda dyan. Ayon kay Estrada, ito umano ang dahilan kung bakit 15 contractors lang. Yan ang maganda dyan, pangalanan mo. Oo, talagang dyan, talagang may mga babaliktad dyan kung sakali. Tapos magulat tayo, pinangalanan si Marcos, no? Ang po talaga dito si Mary Grace Piatos. Tapos ang mas magulat tayo, tapos Duterte na naman, no? Tangina. Yung masaklat dyan. Halimbawa, lahat ng issue sa flood control, ito yung isang malaking palabas lamang laban na naman sa mga Duterte. Kasi, di ba, isipin nyo maigi, pwede kasing mangyari yun. Kanselado na yung impeachment. So, sa 2026 sila pwede magsampa ulit ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito, pwede rin nila itong gawin or gamitin para ito yung kasi yung confidential fund medyo hindi umubra eh. So dito malaking pera ang involved para mas ma-impeach talaga si Vice President Sara Duterte. Magulat tayo, no? Biglang nagsalita itong mga contractor. Tapos itinuro si Vice President Sara Duterte, paktay tayo dyan. Ito man ang dahilan kung bakit 15 contractors lang ang may hawak ng malaking bahagdan sa mga flood control projects sa bansa. Kasama rin sa suspetsya niya na ang Commission on Audit na may koneksyon sa illegal na transaksyon. Nais rin ng mambabatas na ang DPWH kasabay ng COA ay humarap rin sa Senate Blue Ribbon Committee para sa isang investigasyon. Nakatakda naman ang pagbabalik ng pagdinig sa September 1 kung saan inaasahan ni Senator Estrada ang mga opisyal ng DPWH at mga contractor na hindi dumalo ay magpapakita na. Not yung eto. Well, first of all, I will ask her, sino ba ang contact mo dyan sa DPWH? How can we garner a lot of contacts there? Eto, no? Andito nga yan, yung balita na yan na sasampahan ng kaso. Or, eto, Escudero, aarestuin ng disisipot. Oo, panoorin natin to, ha? Etong pahayag ni Senator Chis Escudero, ang mga hindi sisipot ay aarestuhin na. Aresto po ng Senado ang mga kontratista ng mga maanumalyang flood control project kapag hindi po sumipot sa kanilang pagdinig. Paktay na. Ilang senador naman po ang kumpinsidong malawak ang sindikato sa mga flood control project at posibleng umunong nagsasabuatan ito pong mga kontratista at ilang kongresista sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Mian Corvera sa balitang niya. Yan na. Hindi nga nila susundin ang sablina ng Senado. Ang susunod na doon ay arrest warrant. Yan ang banta ni Senate President Francis Escudero sa mga kontratista ng mga nakukusyong flood control projects kapag inisnab ang susunod na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1. Paano yan, Senator Gis, pag wala na sila dito sa Pinas? Dapat nung una pa lang yan, sinet up nyo na yan eh. Pag dinedma ang patawag nyo, arrestuhin nyo na agad. Paano pag nakalipad na yan? Wala na, ngangabels na. Ayon kay Escudero, hindi siya mangingiming pirmahan ang arrest warrant laban sa mga contractors na ipinasampina ng Senado.
Alinsunod niya sa rules ng Senado, maaring ipaaresto ang mga ipinatawag na resource person na tatangging sumipot sa mga investigasyon. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang subpoena ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Proseso ng Senado ay susundan at susunurin namin sino man ang nababanggit doon. So subpoena ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At Ayos to. sa kanila para dumalo sa hearing kung sila hindi susunod. Sabi ni Escudero, kailangan imbestigahan at parusahan ang mga kontratista at iba pang nasa likod ng palpak na ghost projects. Sa ngayon, 10 kontratista nang ipinasabpina ng Senado para paharapin sa investigasyon. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na may malaking tao na nasa likod ng panunuhol ng isang district engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Posible rin umanong may nangyayaring sabwatan sa pagitan ng mga kontratista at mga kongresista para makakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Bulok talaga yung sistema ni Bonjing. Bulok talaga yung sistema ang ginagawa. Hoy, Bonjing! Sino si Bonjing? Hindi lamang yung flood control, mas malala pa nga yung iba eh. Yung supply contracts para dyan sa road, yung mga road barrier, yung mga cat's eyes, yung dating mga netting, yung mga solar, street light, mas malala pa nga yung mga contract dyan. Kahit pa paano yung yung sa yung sa street light, ang halaga pala ng street light ay nasa 1,000 mahigit lang. Pero nung idinaan sa DPWH, nagkakahalaga po ito ng 11,000. Ganun kalupit. control na yan, puro kawayan imbes na bakal, may nangyayari, may ginagawa. Mas malala talaga yung mga pinagkakabit na kung talaga namang kalokohan na yun. Hindi pinangalanan ni Marcos ang tinutukoy nitong Bonjing, pero ito rin umano ang nagtatanggal sa mga flagship projects ng Pangulo na nakapaloob sa national budget. Tignan naman ninyo, liwaliwanag. Matino yung budget na galing sa DPWH at kay Presidente pag dumarating dito. Pag SONA, bibigay sa amin yung kopya ng malaking libro ng NEP. Yung budget ng Pangulo yan at yan ang nanggagaling sa DPWH mismo na talagang inocular nila. Pag yung GAA na yan, naging GAB na, masisindak na lang kami dito sa Senado. Yung mga flagship project ng Presidente, tanggal na, ilalagay sa unprogram. Nang tanungin kung sino si Bonjing, ito ang sagot ni Marcos. Sino? Sino si Bonjing? Sino? Ma'am, just to be sure, yung Bonjing na nire-refer niyo po si Speaker Martin Romualdez. Wala naman akong sinasabi, ikaw nagsabi nun eh. Pabitin ka pa, ha? Maraming Bonjing doon. Sampakan ng daming baby Bonjing. Pag sinita mo, nag-iiyakan. Kumbinsido naman si Senator Raffy Tulfo na malawak ang sindikato sa likod ng mga flood control projects kaya dapat maipatawag ang mga opisyal na posible ring kasabwat sa gobyerno. Nakakabahalaan niya na pati ilang kongresista tinatangka na ring suhulan para manahimik. Dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga, iniimbestigahan sila sa kanilang kalokohan and then manunuhol sila. Yan naman talagang gawain ng karamihan sa mga lolo, karamihan sa mga kawatan. So, para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, nagpa-bribe sila. Ipaubay naman ng mga senador sa chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta kung iimbitahan si Congressman Leviste. Ay, maganda yan. Dahil naman ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na dahil nadadawit ang ilang kongresista sa issue, mas mabuting independent body at hindi ang Kamara ang mag-imbestiga. Maraming nadadawit. Ako Bicol, masakit yan sa tenga. In the House members, that how can we investigate ourselves if some of our members are alluded to and they said regularities. So, and I also adopt that an independent body should be constituted to investigate this. So yun, no, abangan natin itong etong mangyayaring investigasyon dito sa September 1. Oo, at mukhang iimbitahan si Congressman Leviste. At sino nga ba sa tingin nyo, sino kaya ang mga panibagong lalabas ng mga pangalan dito sa hearing na to sa darating na September 1? Sino ang mga hindi sisipot?
at sino ang mga ituturo. Lalong-lalo na po ito kaabang-abang itong panayam or magiging panayam ni Disgaya. At eto, si Saldico, asan na nga ba? Yan ang isa sa mga katanungan ho ngayon ng mga Pilipino, kung asan na nga ho ba si Saldico. So yan, ano pong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin, sa mga nireaksyonan natin, at ano pong mga naiisip nyo na mga pwede pang mangyari dito sa issue ng flood control? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, pakidamay na rin po ang like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang ni po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin join button at super thanks dyan, no? At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa Banateros Brothers, SMNI at sa Duterte family. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.